Si Buddy ay ipinanganak na mayaman. Pero dahil nasilaw sa karangyaan, binigo ang pangarap ng magulang at diyan nagsimula ang kanyang sunod-sunod na taas-baba sa buhay. Pero anong nangyari at ngayon, natupad na niya ang Buddy's Big Time Buhay. Milyonaryong may tuturing si Buddy. Isa sa may pinakamalaking mansyon sa bayan ng Lucban, Quezon. Pero bago niya narating ang kaitaas-taasang bahagi ng kanyang buhay ngayon, ilang beses muna siyang nalugmok sa ibaba. Bunso sa 8 magkakapatid si Buddy na mula sa pinakamataas at mayamang pamilya Veluz dito sa bayan ng Lucban. Pangarap ng kanyang mga magulang na sumunod siya sa yapak ng amang doktor. Pero nalunod si Buddy sa karangyaan. Natuto daw siyang magpulakbol, magbisyo, bumarkada. Taong 1983, namatay ang kanyang ama na bigo sa kanyang pangarap na maging doktor si Buddy. Sumumpa si Buddy, patutunayang bagamat hindi siya naging doktor, ay may mararating pa rin siya. Lumuwas siya ng Maynila at sinikap tumayo sa sariling mga paa. Nag-try ako magtrabaho. Hindi ako ganun ka-happy yung gano'n na kailangan makabenta ako, gano'n, para makakuha ka ng porsyento, may ano ka. So parang naisip ko, ano kaya umuwi ako sa Lucban, sa amin, sa probinsya. Sa kanyang naipong 50 pesos, nagbabagsak si Buddy ng gulay sa palengke at nagtitinda. Yung tinatanim ko na baggy beans, nagkameron siya ng black spot. So, parang hindi mo na maibebenta yun eh. So, naisip ko, walang diferensya yung kahit kainin mo. Ginawa ko na fresh lumpia. So, naging hit yun. Hanggang sa simulan ni Buddy ang isang maliit na karinderya taong 1985. Sa bayan ng Lucban, hinahabhab daw nila ang pagkain ng pansit. Kaya ang tawag nila sa pinagmamalaking pansit ay ayan, ang pansit habhab. At yan din ang habhab na pansit na muling nagpaangat pataas kay Buddy upang maitayo ang kanyang restaurant. Pero nang gumanda na ang kita sa negosyo, muling nagumon si Buddy sa pag-inom at barkada. Hanggang sa makilala niya ang babae, nagpatino daw sa kanya. Sino siya? Anong yun? Doon kami nagkakilala. Talaga sa kitchen. 15 ng Hulyo taong 1991, sumumpa sina Buddy at Nova sa Dambana. Nung dumating ang asawa ko, point na talagang naramdaman ko, ito na pala ang itong buhay na may pamilya. Alam namin palaging mayroong mga pagsubok. Pero nang in-stand namin, nakakayanan namin yun. Sabay ng pagbubukas ng 2 pang sangay ng kanilang restaurant sa Lucena, nagsulputan naman ang mga naglalakihang kakumpetensya. Epektuhan yung aming benta. Kasi nga, nagbukas na ang mga restaurants na may pangalan na overcome namin yan. Talagang ang produkto mo, magandang presyo, may lasa, bumabalik na ang customer. Sumadsad ng bababa ang kanilang negosyo. Unti-unti naman daw nakabawi si Buddy matapos lamang ng 1 taon. Sa katunayan, umaabot na sa 10 ang kanilang restaurant. Kasama ng kabubukas pa lamang na sangay na ito. Kasabay ng kanilang pag-asenso, unti-unting ipinatayo ni Buddy ang bahay na ito na may 5 palapag. Ito yung bahay na dito nagmula yung parang yung design ng mga tindahan ko. Pag pumasok ka ng restaurant namin sa Manila, lalo na yung sa Timog namin, sabi, parang nasa bahay mo. Mayroon din itong elevator upang hindi mapagod ang sino mang magnanais na umakyat baba. Kaya na tayo, punta tayong 2nd floor. Ay, ito yung 2nd floor. Ito yung room ng 2 kong boys na college na kaya wala sila dito. Nasa Manila sila pareho. Ito yung room isa, basta kong babae. Sa 3 palapag, masisilayan naman ang napakalawak na sala, high-tech na entertainment room, komedor at kusina. Dito siya nagluluto and nagprepare ng food namin. Ito yung 4th floor natin. So, dito
parang music room ni Isan, gitara, piano. Dito din sila naglalaro ng mga band hero nila, guitar hero. So, papunta tayo ngayon sa 5th floor. Dito kami nag-exercise to keep us fit. Yung bar namin, dito din kami nag-videoke, medyo sayawan ng konti. Mayroon ding tore sa rooftop kung saan abot tanaw ang bundok ng Banahaw at ang kabuuan ng bayan ng Lukban. Hindi makakita ng kanyang ama ang lahat ng tagumpay na tinatamasa niya sa ngayon. Alam ni Buddy na masaya na rin ang kanyang ama sa layo at tayog ng kanyang narating sa ngayon. Sasabihin niya, napakaswerte mo. Pero ang swerte, inaalagaan. Isesyo mo, aangat ka. Ganyan ang gulong ng buhay ni Buddy. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Ngunit sa kanyang muling pagtaas, pangako ni Buddy na hindi na siya muling madadapa upang patuloy niyang magampanan ang kanyang misyon sa kanyang pamilya at sa mga taong nais pa rin niyang matulungan.